Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni John Navarro live this week in Holic Club during Beauty Empire taping. At next naman ay post ni Genre. Ayan nga, napaka-pretty si Barbie Fortesa sa kanyang Instagram post. Ayan, parang sophisticated office girl yung attire niya today. At may pa-belt pa ng konti. At next naman ay post ni Reino Serrano. Ayan, Miss Barbie Fortesa shares her experience inside PBB House as house guest. Catch her in GMA's Beauty Empire, premieres July 7. Let's watch this. Di ba naging house guest ka sa Pinoy Big Brother? Yes. Kumusta yung pag-stay mo dun sa bahay ni Kuya? Sobrang bitin. Honestly. Oo, sobrang bitin. Oras ba? Oras yung tinagal Parang mo? oras lang, oo. Parang 5 hours lang akong nandun. Sobrang bitin, pero ang... Grabe, super iksi nga ng stay ni Barbie doon sa PBB House. saya kasi nga parang kahit sandaling panahon lang akong nandun, nakapag-open up sila sa akin, nalaman ko at least okay silang lahat doon. So syempre, consider mo tagal na nilang nandun, diba? So, 3 months? Ang sayang malaman at makita na okay silang lahat doon at nagsusuportahan sila kahit na alam mong sila ay nasa gitna ng kompetisyon. True, at napakalaking bagay nga na nagpunta doon si Barbie kasi talagang nagbigay siya yung kanyang energy talaga. At yun nga kanyang good vibes. At next naman, ito na nga, next nga ay yung pagpunta ni Miss Barbie Fortesa sa Posh Nails. Ay pinost niya rin sa kanyang Instagram story. So I'm not sure kung dito siya TikTok live kanina. At next naman ay yung interview ni Miss Dolly Ann Carvajal kay Miss Barbie Fortesa. Let's watch this. Pero how vain am I? Siguro po dahil lang parte siya ng trabaho ko. Pero hindi naman to the point na pag lumalabas po kasi ako kunyari errands, hindi po ako halos nag-makeup, hindi rin po ako masyadong de-glamorize. Hindi ho talaga. Pati ho yung pananamit ko, naka-pantalon lang po ako, t-shirt lang, ganyan. True naman yan, lalos na nung Jack B era, grabe talaga yung mga outfitan niya doon, talaga sobrang simple. Puti nga ngayon nag-improve na eh. Ang thing po sa akin na pag normal na araw, hindi ko alam if it's psychological, ayokong tumingin sa salamin. Kasi parang, kasi you're always under the lights. I'm always in front of a mirror, getting glammed up, or I'm always in front of a camera. So pag personal time ko, ayoko nang tumingin sa salamin. In fairness, that's a new thing that we learn about Barbie, no? Hindi pala siya nagsasalamin pagka nasa bahay lang. Surgery. Cosmetic surgery, I think, is an investment. Kasi hindi naman din po biro. Yeah, if you can afford it, why not? Yes, ang mga ganyang klaseng enhancement. Ako naman, I really support people who do that. No judgment. No judgments talaga. Kasi nakikita naman po natin sa mas ikabubuti ng kanilang confidence. Balik alindog. Yeah. True naman, si Sanya, si Jack, di ba ginawa niya pa nga yung nagparitoke. Yes, at saka ako naman kasi naniniwala naman po ako at walang etos po ito na lahat naman po ay maganda kasi it is subjective. Beauty is subjective. So, umpisa pa lang po, maganda na tayong lahat. Nasa sayo na lang yan kung paano mo siya. O yung cliche, di ba? Beauty is in the eyes of the beholder. Yes, ganyan po. In fairness, magaling talaga magpaliwanag si Barbie, di ba? Hindi nakaka-offend. Kung paano mo siya dadalhin. So, if you feel like you still need to improve something sa sarili mo, pero it will make you feel better if you do it, then go for it. If ever you age, would you consider, kunwari, anong part mong gusto mo enhance or paritoke? Not that you need it, may improvement or you'd rather stay natural talaga? Well, baka naman po kasi kainin ko rin po ang mga salita ko, diba? Ayoko naman magsalita ng tapos. Pero sa ngayon po, hindi ko pa ho siya naiisip na what if pag tumanda ako, gagawin ko ba siya? Kasi parang hindi nga rin ako ganun ka-vain to think about it na malayo pa naman in the future. Siguro, true, maganda naman si Barbie. So as of now, hindi nga kailangan. Well, pag nandun na po tayo, malaman. Pero kasi... Pero parang hindi naman eh. Kasi sa nakikita ko po sa nanay ko, maganda pa rin ang nanay ko eh. May 60 years old. Opo. It's in your genes. I got it from my mama. I got it from my mama, Ayun, matanda na rin pala si Tita. 60 years old na pala siya. Your series is also about parang revenge, power struggle. In real life, how do you handle competition? Well, as much as possible po, I avoid competition. So, you only compete with yourself? Not even. Kasi Leo po kasi ako. So, parang if I feel stubborn? like I'm parang ganyan po. So, parang
So ayaw pala ni Barbie ng competition. She avoids it pala. Feeling ko po kasi as a Leo, when I put my mind into something, masyado ko siyang i-overthink, i-analyze. So feeling ko, competition is something negative para sa akin. Baka kasi masyado ko po siyang i-overdo. I might overdo it. Baka hindi. Well, that kind of makes sense, no? Kay Barbie. Kaya pala, ayaw niya rin ng mga, kaaway sa showbiz masyado. Hindi siya makabuti for me. So, mas nagiging mabait po ako sa sarili ko. So, mas parang acceptance. I only take what's meant for me. Iniisip ko na this is what I deserve. So, kaya ito lang yung meron ako. Kaya andito lang ako. Pero, it doesn't mean na I'm gonna settle for what I have. Or you won't be complacent. You won't sit on your laurels. Hindi naman po. True. Dapat naman hindi. Dapat continuous improvement. Pero there's no pressure. In terms of competition kasi, kaakibat niyan ay pressure eh. Parang yun yung ayokong ibigay sa sarili ko kasi I really want to enjoy my journey. Sa bagay, mas maganda nga namang i-enjoy kaysa naman makipag-compete ka, di ba? Yes, you'll never be satisfied kasi syempre lagi namang may mas sexy, mas maganda, mas matangkad. Andun naman tayo pero nobody can be you. May ibang vibe. Yun na yun. Ayun na nga, very well said kay Miss Barbie Fortesa. What's your take on revenge? Ang experience ko dyan has to do a lot with karma. Parang I don't really... Magbo-boomerang din. Opo, mas ganun na lang. What goes around comes around na lang. Pero leave it to karma na lang. Opo. Kumbaga kung may ipaglalaban ako, not to seek revenge, but more of para sa improvement ko. Pero yung ayun, di ba? Very nice words coming from Miss Barbie Fortesa. Hindi siya gumagante, but rather naniniwala siya sa karma. revenge kasi parang masyado siyang dark. Masyado siyang dark. Masayahin po kami ng Don't pamilya get ko. mad, get even. Yes, yun ganun na lang po siguro. Ayun na nga, kaya nga love na love natin si Barbie kasi with her personality and her outlook in life. Co-star mo this Kailin Alcantara. Yes. Pareho kayong nagmo-move on, di ba, from a relationship. So, how's the healing process? Baka you can share din kung paano ka nag-move on. Ayan na nga, yung sagutan tungkol sa pag-move on. I love Kailin. I really love Kailin so much. Ayokong mapunta po ang conversation natin sa angle na yan. So, I am just here for her and we're really, really happy. Ang saya ko nakatrabaho ko siya. It's your first time together, yes, right? to do a drama project po. Dati po sa po kami. Ayun na nga, so wala nga mapiga kay Barbie. Ayaw niya pag-usapan yung moving on ni Kailin. Ayaw niya rin mapag-usapan yung moving on niya. People to be around with. Napakasaya ko po. So you're happier now that you're single, would you say? Well, again po, I really don't want being single to be the reason why I'm happy. Maybe it's because I appreciate the people around me more now. And Di ba napaka-safe ka ng mga sagot ni Barbie? Ang galing. And I'm just really, really happy na I get to spend time with myself. I get to do things on my own. Ang saya ko kasi pagka free days ko, I really look forward to making plans na lumabas, ganyan, nagiging mas outgoing ako ngayon. Just enjoying life. So hindi ka pa handa umibig muli? Ayan na, yun na nga ang big question. On those things. Yes, we don't plan those things. Pero, maybe now, I realize it's not about being ready to be in love or to fall in love again. It's really fully loving yourself first. Kasi, feeling ko naman, pag nasa tamang posisyon ka na sa buhay, the right person will attract. Parang makaka-attract ka ng tamang tao. So, True, pag mahal na mahal mo na yung sarili mo, di ba? Makakatrack ka nung tamang tao talaga. Just be ready, willing, and able, di ba? Yes. I'm not pushing myself to be ready. I'm really just enjoying. But I'm sure ang dami nakaabang dyan. Mga 36. 36? 36? Nagkakaroon stylist ko. Parang wala naman. Si genre pala yung tinuro niya. Na natawa doon sa 36. Eme ka naman, Barbie. 36? Ang nakaabang. Naku, ano Joke ba? lang po. Hindi, wala po. Hindi po In totoo yun. alphabetical order ba to? Or chronological order? Or according to height? Oo. Mapunta tayo sa friendship. Ayun. So, hindi nga ni-reveal ni Barbie kung marami siyang manliligaw or admirers. Mo with David Licauco. So how special is it na it makes it different from the rest of your male actors or even yung wala sa showbiz sa male friends mo? Friendship with David is definitely different kasi sa trabaho namin, ang ginagawa namin, pang-jowa po eh. So, barda. Yeah, so yun Sikat pa na lang sikat. sets him apart from all my other male friends like si Deb.
Ayun, so may konting diin dun sa trabaho. Eric, si Christopher, si Alden, yung mga twins po. Kasi hindi naman kami nagsusweet-sweetan, diba? So, with David, merong conscious effort. Kasi part ng trabaho namin na maging sweet sa isa't isa. Ayun na nga, part nga daw ng trabaho ni Barbie tsaka ni David ang maging sweet sa isa't isa. Ganyan. So, siguro yung level of care, I would say, iba. Kasi yung sa kanya, mas parang, I feel like the way he cares for me and the way I care for him is more delicate. He's also single. Or nagkataon naman, nasabay kayong single, no? Hindi nyo naman plinano yun. Coincidence lang. Hindi naman. Oo. Maganda sana kung plinano nila, no? Pero hindi nga nila plinano. Grabe. Ayun siguro po yung level of care and yung support, ganyan. Pero bukod po doon, I think David is really good person to be around with and he's really good with advices. So ano kayong advice Ayun na nga. So, interesado tayo. Ano nga ang advice ni David kay Barbie? sa'yo? Or finalo mo ba yung advice niya? Kasi it's a different thing, di ba? To ask for it and to really do it. Gagawa ko ba yun? Sunod ko ba? Like, may advice ba si David sa'yo? Like, healing a broken heart, moving on? True. Ano nga bang advice ni David sa'yo, Barbie? Ano ba? Siguro payaman ka muna. Sobrang yaman. As a businessman. Sino mas mayaman sa inyo? Oo, ganyan. So, mabibili na yung love na yan later on. Payaman muna tayo. True nga. Magpayaman ka muna. Actually, more than love advice, ang mga nakukuha ko talaga sa kanya, advice about starting a business. He really wants me He really has business acumen. Yes, explore na mag-business. Mas yun talaga siya. So talagang friendship, walang mali siya at all? Wala po. But you really Ayun na nga. So, tinanong ni Dali kung friendship na walang mali siya at all. Wala naman daw. Sabi ni Barbie, wala po. do care for each other. It's done. Yeah, and it shows. Ayun na nga guys. So sinabi nga ni Barbie, diretsahan na yun friendship lang, walang mali siya. So, yun na nga, medyo iba nga yun doon sa grabe, binabalita. Kaya nga medyo 50-50 pa rin nga ako sa Barda. Lalo na nung umalis nga si David, nag-birthday sa Australia, di ba? Di ba nga si Barbie nga consistent nga naman siya. Sabi niya, wala naman naliligaw, ganyan. Tapos ngayon yung kay David, no? So talagang binasag na talaga ni Barbie. Well, siguro maganda rin naman to, guys, no? So, para hindi naman tayo matulad sa Aldab, 'di ba? Yung nag-iilusyon na merong sila pero wala naman pala talaga, no? So maganda lang sa atin guys, huwag tayo masyadong mag-expect sa Barda romantically. Mas mag-expect tayo on the projects na. Huwag tayo masyadong mag-expect sa romantic kasi parang sa mga ginagawa ni Barbie at saka ni David ngayon, parang hindi talaga, no? Grabe. Yung mag-birthday sa ibang bansa, yung balesin, hindi man tayo sure kung sila nga talaga yung magkasama doon kasi yung ebidensya lang naman yung tan lines ni Barbie, wala naman nakakita, di ba? Yung bang sinasabi nila nakakita daw, puro lang naman, puro hearsay, wala mang pictures, di ba? Ito nga yung kinaiinis sa akin nila Angel at saka yung mga kagrupo niya, yung mga Barda Elite yata yun, na sila kasi sa grupo nila, pagka mga may ganyang real talk, katulad mga ginagawa ko ngayon, nababasag sila. Kaya gusto nila doon sa grupo nila, ang mga conversation lang, isipin na magjowa si Barbie at si David. Hindi sila open mind dun sa possibility na hindi naman talaga sila magjowa. Yun ang ina-avoid natin. Kasi nga, malay natin talagang non-showbiz talaga yung gusto ni David at non-showbiz talaga yung niligawan niya. At yun naman talaga niligawan si Barbie, di ba? For work lang, no? Tapos yung mga kwentong nakakakilig is they care for each other lang talaga, ganon. Well, sino ba namang ayaw na magkatuluyan sila in real life, no? Pero kung ayaw naman talaga ni David sa kanya, di ba? Ano magagawa natin, di ba? Grabe. Si Barbie nga humahalik na sa pisngi, di ba? Pero yun, yung mga may post na Heartbroken Hill, di ba? Roller coaster feelings nung Balesin Days, di ba? For me, parang medyo connected. Pero medyo maasa pa rin ako, malay natin. Pero wag nating ilagay dun lahat yung pag-asa natin, guys. So, maging open tayo kung sakaling malaman natin na hindi pala sila, na may jowa pala si David, mga ganyan. Pero si Barbie, for sure, single talaga siya, no? Walang nakikitang jowa, walang sightings, diba?
Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!